Sumama ako sa One Cagayan nung nalaman ko na ang tatakbo bilang gobernador ng Cagayan ay si Gerald Lipay. Sumama ako kasi nung nasa DEP pa lang ako, nakilala ko na siya. Nakita ko kung paano yung patakbo niya sa mga kumpanya na. Kaya naniniwala ako na kung gaano kaganda yung mga kumpanya na hawak niya ngayon, ganun din ang magagawa niya sa Cagayan. Ako naman, I decided to join One Cagayan and General Manong Egay One Cagayan Aglipay dahil po sa kanyang track record. Ang track record niya nung siya ay nanilbi bilang Chief ng Philippine National Police ay malinis, walang bahid po na korupsyon, wala pong bahid na anomalya at he vowed to continue the reforms initiated by Governor Manuel Mamba, yung malinis na klase na paggugobyerno sa tamang paggamit ng pera ng taong bayan para sa mamamayan sa probinsya ng Cagayan, hindi pang sariling kapakanan, hindi pang negosyo. Ako naman, I do not really know the personality of Manong Egay, but ang gusto ko kasi naghahanap ako ng decent at sa karespetadong tao na magpatuloy sa naumpisahan ni Governor Mamba. Because I've been working in the provincial government of Cagayan matagal na. Kaya ako naghahanap talaga na ang puso ay nasa agrikultura because from the start, agriculture na ang sa akin. That's why nung nalaman ko na siya ang tatakbo, ito na ang sagot ng pangarap namin sa magsasaka, yung pagtulong sa mga magsasaka. At unang-una pa lang, naririnig ko yung pangalan niya bilang presidente ng Nuestra Señora de Piat Foundation. So matagal na yun, matagal na. Kaya nga, pag may sinasabi sila sa kanya na estranghero, I really wanted to dispute that. Kasi naririnig ko sa Piat na siya ang presidente ng Nuestra Señora de Piat. At yun, makajos. Yun ang unang kwan sa akin. Kaya nung sinasabi na tatakbo ako, sinabi ni Governor Mamba, ang magiging gobernador natin si Manong Egay, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik. Talagang umuo ako because I have seen the track record. And then naghahanap talaga ako ng decent, respected, at may sinasabi na who could really solve problems ng Cagayan. Alam mo, yung problema natin ngayon, yung dito sa kaguluhan natin na malapit sa atin, paano kung magkagulo, paano na tayo kung walang strong leader na sinabi mong naging chief PNP. So that's one. That's one. Kaya nga, ipagpatuloy ni Manong Egay One Cagayan Aglipay ang mga reforma, pabarwem ti Cagayan, yung malinis na paggugobyerno ni Governor Manuel Mamba ay ipagpatuloy po ni Manong Egay One Cagayan Aglipay at lalong-lalo na yung mga programa ni Governor Manuel Mamba na no barangay, no town, no city left behind. Kay Manong Egay One Cagayan Aglipay, no family, no household left behind. In the short time na nakilala natin siya, may dalawang karakteristik siya na nakita ko na maganda eh. Una-una, problem solver, no? Si Manong Egay. At ang pangalawa, consensus builder, no? Kaya niyang i-handle ang iba't ibang mga personalities sa local politics natin. Malaking bagay yun. Sumakay tayo sa bulletproof car. That was my first time. Nagulat ako nung nag-uusap tayo because nakita niya yung kahirapan sa Western Amulong. I think nasa Alitongtong yata tayo noon. Nakita ko sa gilid-gilid ng mata niya. Doon ako talagang may luha sa gilid ng mata niya. Siguro sa kahirapan ng Cagayan dito sa Western Amulong, maluha-luha siya. That's why sa maliit na panahon na kasama natin siya, yung purity ng intention niya na tumulong sa atin sa Cagayan ay nandun. Because imagine, you're a chief PNP. Hindi basta-basta iiyak ang chief PNP kung nakikita mong personality niya strong. Doon ko nakita yung tumulo yung luha niya nung pinag-usapan natin, yung kahirapan na nakita natin. Sumasakay kasi tayo iniimbita tayo na sumakay sa sasakyan niya. That's why, yon
ito na siguro yung sagot ng kahirapan ng Cagayan because hindi pa nga siya nakaupong gobernador, may kausap ng investor, meron na siyang, di ba, meron na siyang project na itutuloy. Nabanggit naman niya na kung kahit anong mangyari, itutuloy yung project na yon. That's why, nandun yung pagtulong. Contrary sa mga sinasabi ng kanyang kalaban na ngayon babalik at bakit di pa tumulong noon. I wanted to really answer that. Siya ay PNP chief. Siyempre may trabaho siya. Nasa ibang region, nasa ibang probinsya, ginagampanan yung kanyang pagkasundalo, pagkapulis. At yun ang hindi nila nakita. But really, yung pagiging presidente ng isang religious na Nuestra Señora de Piat, na tayo naman lahat ay deboto, hindi siguro alam ng kalaban niya yon. Ignorante sa mga bagay-bagay na yon. So, it's really, nasa Cagayan, mula noon, nasa Cagayan na yan si Manong Egay. In fact, yung sinasabi mong nagtrabaho sa ibang lugar, sa aking pananaw, that actually prepared him. Yung pagiging head niya ng PNP chief, Task Force. Task Force Mindanao, Task Force Pinatubo, yung mga yun, yung mga experiences na yun, I think that made him slow, that molded him to what he is now. At naniniwala ako na tamang-tama yung mga experiences niya na yun para ibalik na sa Cagayan. Dahil alam mo naman, ma'am, no, alam natin lahat kung gaano ka-complex ang politika natin sa Cagayan. Hindi po pwede ang isang leader na walang experience, hindi pwede ang isang leader na walang moral ascendancy para i-lead ang Cagayan. So, I think tamang-tama yung mga experiences na yun. Kaya nga sinasabi nila, siya ang kailangan natin ngayon. Cagayan. Kaya ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, sana huwag na nating palampasin yung panahon na ito. Kasi once na hindi natin kinuha yung panahon na yan, pag hindi mo kinuha si Juan Cagayan, General Lipay, bilang leader ngayon, I think mag-ahantay ko ulit ng dekada bago magkaroon ulit ng isang leader that's able to forge consensus And unity among officers. Kaya this might just as well be the last chance, pagkakataon na natin ito mga kababayan, na sumuporta. Nung una, advokasya lang itong Juan Cagayan. But now, it has become a movement that has a concrete agenda and it has a concrete program of government. And that concrete program of government and agenda ay nakapaloob sa pangalang EGAY. E, Environment, Energy, and Employment. G, ipagpatuloy ang good governance ni Governor Manuel Mamba. Ang A, Agricultural Development and Modernization. And Y, Youth, Sports Development, and Elderly Care. Yan ang advokasya movement na ngayon ng Juan Cagayan, ang EGAY. Kaya nga, kung tinitingnan mo, talaga itong platform ng Juan Cagayan ay we challenge the others. Meron ba kayong ganito, mga platform? Hindi puro forma, plataforma ang kailangan natin ngayon. That's why, ito na tayo sa Juan Cagayan, sa One Movement, sa Juan Cagayan Movement. Sama-sama, Juan Cagayan, magkaisa, Juan Cagayan. Tayo ay maghawak kamay para sa probinsyang minamahal. Sama-sama, Juan Cagayan, magkaisa, Juan Cagayan. Tuloy-tuloy sa pagbabago, sa progreso at sa pag-asenso. Kapit-bisig na isigaw, Juan Cagayan. Pagkakaisa, Lakas ng Cagayan! Juan Cagayan!